Sa unang palapag ng Marshall Dow Association, isang nakakabinging katahimikan ang bomb-alot sa malaking lobby. Tulala na lang sa gulat ang mga kawani habang masayang naglalakad si President Wu sa hallway at masayang humuhuni sa sarili. Tila may mga kumikinang na sparkle sa paligid niya habang may suot na maliwanag at kabata-batang ngiti, lubusang nalubog sa kanyang sariling iniisip. Nagdiriwang siya sa loob-loob niya dahil ang Star City ay hindi pa kailanman nakagawa ng isang Tier 3 initial stage examine noon. Kung matagumpay na makakapag-breakthrough si Su Hong sa Tier 3, makakakuha siya ng napakalaking halaga ng cultivation resources mula sa probinsya, na magpapahintulot sa Star City Marshall Dow Association na umakyat sa isang buong bagong antas. Dahil hindi mapigilan ang kanyang katuwaan, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa ere at masayang lumaktaw-laktaw sa buong lobby. Agad na nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Nagtaka sila kung paano ang kanilang seryosong presidente ay biglang nagmukhang napakasigla at cute. Ang ilan ay naghinala na baka na in love ito, habang ang iba naman ay nagtaka kung anong klaseng tao ang posibleng makikipag-date sa tomboy na ito. Biglang naputol ang kanilang tsismis nang sumugod sina Principal Lee at Coach Chen sa lobby at nagtanong kung may nakakita ba kay President Wu. Ipinaliwanag ng isa sa mga empleyado na wala ito sa kanyang opisina at huling nakitang papunta sa likod bahay dadaan sa unang palapag. Masayang sumigaw si Principal Lee habang nagmamadali silang humabol ni Coach Chen sa kanya. Habang pinapanood ang dalawang matandang lalaki na tumatakbo lampas sa kanila, agad na gumawa ng mas malalang conclusion ang mga staff at natatakot na nagbulungan na ang mga kadate pala ni President Wu ay dalawang matandang lalaki. Samantala, sa loob ng isang tahimik na training room, nakaupong nakadekuwatro si Su Hong sa sahig, buong pusong nakapokus sa kanyang breakthrough. Dalawang maliliit na flask ang nakapatong sa mababang lamesa sa harap niya. Isang nagngangalit na red aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang tinitiis ang matinding strain. Ang lumaragasang enerhiya ay unti-unting naging masyadong magulo para makontrol bago tuluyang sumabog palabas sa isang marahas na shockwave. Dahil sa puwersa, napasandig siya at humihingal para sa hangin habang may umuusok na singaw mula sa kanyang balat. At napagtanto niya na ang kanyang unang breakthrough attempt ay nabigo. Tumangging sumuko, itinuwid ni Su Hong ang kanyang sarili at muling pinaningas ang nagbabagang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Ipinaalala niya sa kanyang sarili ang lahat ng ginawa ng principal, ng kanyang mga instructor, at ni President Wu para sa kanya, at nagpasya na hindi niya sila pwedeng bigon. Lumipas ang kalahating oras. Sa ilalim ng napakatinding pressure, dahan-dahang piniga ni Su Hong ang berserk vitality pabalik sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang mukha habang ang enerhiya ay marahas na nagba-vibrate sa loob niya. Sa wakas, sa isang desperadong sigaw na inuutusan ang barrier na mabasag, iminulat niya ang kanyang mga mata. Isang dambuhalang pagsabog ng enerhiya ang pumutok mula sa kanyang katawan, na nagpunit-punit sa kanyang mga damit at nagpatalsak sa mga ito sa isang ulap ng alikabok. Nang mapawi ang usok, nakatayong ganap na nakahubad si Su Hong habang nagpapakawala ng malalim na hininga. Pagtingin niya sa kanyang mga kamay, nagtaka siya kung ito na nga ba talaga ang kapangyarihan ng Tier 3. Itinaas niya ang kanyang kamao, nag-ipon ng lakas, at casual na nagpakawala ng isang suntok. Isang malaking nagbabagang pagsabog na hugis kamao ang humarurot sa buong training room. Napansin ni Su Hong na ang mga martial artist na mababa sa Tier 3 ay nangangailangan ng mga partikular na martial arts technique para magpakawala ng ranged attacks, samantalang ang mga Tier 3 martial artist naman ay malayang na ilalabas sa labas ng katawan ng kanilang vitality kailan man nila gustuhin. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kanyang system interface sa harap niya at kinumpirma ang kanyang bagong lakas. Vitality, 1000. Natulala si Su Hong sa numero dahil sa pagkamangha. Sa wakas ay naunawaan na niya ang dambuhalang pagkakaiba ng isang Tier 2 martial artist na may 999 na vitality at ng isang Tier 3 martial artist na may 1000 vitality. Kuntento na siya, kaya tumayo siya at nagpasya na oras na para ibahagi ang magandang balita kay President Wu. Bumukas ang pinto ng training room, at pumasok si President Wu kasama sina Principal Lee at Coach Chen. Agad na nakita ni President Wu ang kanyang nakahubad na katawan at galit na nagtanong kung balak ba niyang harapin siya ng ganoon ang hitsura o kung sadyang umaasal ba siya bilang isang pervert.
Kasabay nito, inilabas nina Principal Lee at Coach Chen ang kanilang mga telepono at nagsimulang kumuha ng mga larawan na may malalakas na flash, sabay biro na talagang may lakas ng loob si Suhong. Lubos na napahiya, binaluktot ni Suhong ang kanyang katawan sa sahig at desperadong sinubukang takpan ang kanyang sarili. Habang binabaliwala ang kaguluhan, itinaas ni President Wu ang kanyang telepono at kinontak ang City Lord. Ipinabatid niya rito na matagumpay na nakapag-breakthrough si Suhong sa Tier 3 na at sinabihan itong magmadali pumunta sa asosasyon para sa isang parent-teacher meeting. Sa ibang dako, sa Marangyang City Lord's Manor, nagmamadaling naglakad si Wang Chanho sa mga hall dahil sa pananabik. Inislide niya ang isang double doors at may pagmamalaking inihayag sa kanyang ama na matagumpay niyang naabot ang Tier 2 middle stage. Matapos marinig ang anunsyo, casual lang na sinabi ng ama sa kanyang anak na ipagpatuloy lang ang mabuting gawa. Natigilan sa gulat si Wang Chanho. Sa edad na 18 taong gulang pa lamang, naabot na niya ang Tier 2 middle stage, ngunit ang reaksyon ng kanyang ama ay hindi kapani-pani walang lamig. Pagkatapos ay isang abiso mula kay President Wu ang lumitaw sa device ng City Lord. Ipinabatid nito sa kanya na si Suhong ay opisyal nang nakapag-breakthrough sa Tier 3. Agad na nagulat ang City Lord. At sinabing, Suhong, ikaw ang pinakamagaling. At nagmamadaling lumabas ng kwarto para makita mismo ang sitwasyon, habang lubusang binabaliwala ang kanyang sariling anak. Kinalaunan, sa Marshall Dao Association, isang nakakapanginig na katahimikan ang bomb-alot sa silid. Magkakatabi sa isang mahabang sopas sina Coach Chen, President Wu, City Lord Wang, at Principal Lee na nakakross ang mga kamay, habang matamang nakatitig sa harap. Sa tapat nila ay nakaupo si Suhong, na mukhang out of place sa isang napakahigpit at nakakatawang puting crop top na may mga palamuting frills at isang cute na cartoon face. Pinapawisan sa ilalim ng kanilang matitinding titig, nagtanong si Suhong kung ano ang gusto nilang sabihin sa kanya. Sa pagbasag ng katahimikan, ipinaliwanag ni City Lord Wang na gumawa siya ng listahan ng mga high-level martial artist na kamakailan lang ay bumisita sa Star City. Habang iniabot ang isang confidential folder, nagbabala siya na bagamat hindi nila alam kung sino ang nagpupuntirya kay Suhong, mas mabuting pagtuunan ng pansin ang mga pangalan sa loob nito. Binuksan ni Suhong ang mga dokumento at binasa ang mga ito. Nakita niya ang mga kilalang pangalan tulad ni na Grandmaster Chen Budo ng Imperial Capital Lin Family at Wang Dao ng Magic City Wang Family. Matapos tingnan ang listahan, napansin niya nang may pag-aalala na bagamat halos 100 tao ang nakatala. Wala siyang kilala kahit isa. Seryosong ipinaliwanag ni City Lord Wang na may mga traidor kahit sa matataas na ranggo ng lahi ng tao. Nagbabala siya na ang mga ganitong tao ay hindi kailanman magpapalampas ng isang human genius na tulad ni Suhong at tiyak na maghahanap ng pagkakataon para ay eliminate siya. Sa narinig, isinara ng malakas ni Suhong ang folder. Inamin niya na matagal na siyang handa sa isip na i-hunt ng 10,000 races, pero hindi niya inasahan na haharap din siya sa mga assassination attempt mula sa mga human traitors. Habang nakaupong nakadekuwatro, casual na sumenya si President Wu at sinabihan siyang huwag masyadong mag-alala. Ipinaliwanag niya na kapag pumasok na siya sa Magic City Martial Arts University, gaano man katapang ang mga traidor na iyon, hindi nila mapangangahasang puntiryahin siya. Nagulat si Suhong at nagtanong kung talaga bang ligtas sa Imperial Capital Martial Arts University. Seryoso siyang tiningnan ni President Wu at ipinaliwanag na ang mga estudyante sa Imperial Capital Martial Arts University ay karaniwang nagmula sa mayayaman at makapangyarihang pamilya. Binigyang diin niya na kung maghahadges ka doon ng bato ng sapalaran, malamang na tumama ito sa isang inapo ng isa sa top 100 pamilya o sa tagapagmana ng isang Tier 8 o Tier 9 na powerhouse. Dahil walang family background si Suhong para sumuporta sa kanya, naniniwala siya na hindi siya tunay na pahahalagahan ng unibersidad. Tumango si Principal Lee at inamin na ang kanyang naunang desisyon na hayaan si Suhong na malayang pumili ng kanyang unibersidad ay medyo naging short-sighted. Habang naglalaro ng maliit na apoy sa kanyang kamay, idinagdag ni President Wu na pantay-pantay ang pagtanggap sa lahat sa Magic City Martial Arts University. Walang masyadong halaga ang status doon kumpara sa talento at lakas. Hanggat sapat ang lakas ni Suhong, halos walang sinumang sadyang magpapahirap sa kanya. Matapos marinig ang kanilang mga paliwanag,
nagpasya si Su-hong na papasok siya sa Magic City Martial Arts University. Ngumiti si City Lord Wang at nagbabala na ang kultura ng paaralan ay napaka-wild. Idinagdag niya na ang principal doon ay kilalang protective sa mga estudyante at ipagtatanggol sila anuman ang gulo na magawa nila. Kinamot ni Su-hong ang likod ng kanyang ulo at kabado niyang sinabi na hindi naman siya kailanman nagpapasimuno ng gulo, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng City Lord. Sinagot siya ng kanyang mga mentor ng lubos na katahimikan. Sa kanilang mga isip, naalala nilang lahat ang iba't ibang insidente. Naisip ni City Lord Wang kung sino ang pumatay kay Yi Chi sa martial arts base. Naalala ni President Wu kung sino ang lumipol sa 12-dosenang assassin ng demonic cult. Naalala naman ni Principal Lee kung sino ang naghamon sa mga training camp ng 6 na magkakaibang paaralan. At naalala ni Coach Chen kung sino ang solong tumalo sa bawat estudyante sa training camp. Sa harap ng kanilang mga tahimik na titig, napahiyang tawa si Su-hong habang labis na pinapawisan at nagtataka kung sino kaya ang posibleng gumawa ng lahat ng mga bagay na iyon. Matapos tumikim, binigyang diin ni City Lord Wang na si Su-hong na ngayon ang number 1 genius ng Star City at siyang nagre-represente sa imahe ng lungsod. Gayunpaman, sa tingin niya ay medyo kakaiba ang taste ni Su-hong sa pananamit. Agad na sumagot si President Wu nang may pagmamalaki at nagtanong kung hindi ba napakahusay ng kanyang taste. Ipinaliwanag niya na ang mga damit ni Su-hong ay tuluyang nawasak noong panahon ng kanyang breakthrough, kaya bukas palad niyang ipinahiram dito ang sarili niyang mga damit. Nakikita ang biglaang pagiging defensive nito, mabilis na nagtaas ng thumbs up si City Lord Wang at pinuri ang fashion sense nito, sabay sabing bagay na bagay kay Su-hong ang kasuotan. Napatawa na lang ng pilit si Su-hong at kinamot ang kanyang ulo habang nagpapasalamat sa City Lord. Pagkaraan ng ilang araw, nakatayo at naghihintay si City Lord Wang sa loob ng Star City Airport. Nang dumating ang isang bisita, binati niya ito at binanggit na siya ang taong responsable sa pangangasiwa ng College Entrance Examination Assessment ngayong taon. Habang naglalakad sa paliparan kasama ang isang babaeng assistant na may dalang briefcase sa kanyang likuran, ibinaba ng nakapormang si Wang Lindaw ang kanyang sunglasses. Nagreklamo siya na biglang nagpalabas ng isang mahigpit na utos ang kanyang guro na pumuwersa sa kanya na pumunta sa Star City at pangasiwaan ang eksaminasyon. Inutusan pa nga siya ng kanyang guro na ibaba ang kanyang estado at aktibong makipagkaibigan sa mga mahuhusay na estudyante. Painingkit ni Wang Lindaw ang kanyang mga mata at bamulong na siya ay isa ng tier 5 martial artist. Sa tingin niya, ang pagkusa na makipagkaibigan sa mga estudyante ay nakakasira sa kanyang karangalan. Ngumisi siya na ang Star City ay hindi man lang nakagawa ng isang tier 2 eksamini nitong mga nakaraang taon at nagtaka kung mayroon ba talagang sinumang karapat-dapat kaibiganin. Ngumiti nang may kahulugan si City Lord Wang at nagtanong kung ang isang 18 taong gulang na tier 3 genius ay karapat-dapat bang kaibiganin. Natigilan si Wang Lindaw sa kanyang kinatatayuan ng mapagtanto ang ibig sabihin nito, at apurahang nalaman kung nasaan ang genius, habang ipinipilit na dalhin siya roon para makatagpo ito agad.